Hello guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, of course, alam nyo na, mag-unbox ako or mag-unwrap ako ng in-order ko from TikTok Shop. But before I do that, andito na yung parcel. Ayan siya. So before I do that, I'll give you a review or bibigyan ko kayo ng yung parang experience ko sa tatlong bagong running shoes ko. Because nung binili ko to, hindi ako nakapag-vlog, no? Kasi I was too excited to use these shoes na meron ako ngayon. So I have Adidas, I have Anta, and I have Nike. So I have 3 new shoes which i-review ko siya based on my experience. Now, first on the list is my Adizero Evo. So, ito siya. No? Okay naman siya. It's a stable shoes. No? Soft ang cushion. Okay siya. Yung pads niya dito, okay naman. Medyo makapal din. And then, hindi naman slippery yung kanyang inner, mong tawag dito? Insole. Hindi siya slippery. Pero, pag gumamit ka ng medyas na slippery, of course, madudulas yung paa mo papasok. And since malambot siya dito sa, tinan nyo, kasi ginamit ko siya kanina. Nag-run ako kanina umaga. So, since medyo malambot siya dito, kasi parang mesh ito, no? Dadaos-dos yung paa mo, and then mabubunggo yung kuko mo. So, pag nabunggo yung kuko mo, of course, magkakaroon siya ng yung mag-iiba yung texture ng kuko mo doon sa paa mo. Now, based naman sa kung gaano kalayo ang naitatagal niya sa paa ko sa paa ko, hindi sa inyo. Again, ang review ko na to is basing on my experience. Pag 10 kilometer ang tatakbuhin mo, 10 kilometer, okay siya, wala siyang problema. Pero may napansin ako. I used this one on a 21 kilometer run. Nung nasa 16 kilometers na ako, again iba-iba tayo ng experiences sa mga shoes na binibili natin, because there are several or many factors that can contribute to it. Diba? Especially, una, timbang. Medyo mabigat ako. Ang BMI ko dapat is nasa 63 to 65. Pero, as of this time, nasa 67, 68 ako. So, I am, let's say, around 5 kilograms from 63. So, medyo mabigat talaga ako. And, ang feel ko nito sa Adidas Evo Adidas Evo, no? Pag lumagpas siya sa akin ng 16 kilometers, parang naninigas siya. Yun yung feel ko dito sa sole ko, no? Yun yung pakiramdam ko, no? Sa akin lang yun. So hindi naman tayo pare-pares ng pakiramdam. Siguro doon sa mas magaan sa akin, okay sa kanila to. Kasi marami akong nakita na ginamit ito during the Hoka Leg 3 32 kilometers na payat. Ito ang gamit nila. No, siguro okay sa kanila to. And this one is a stable shoes. Flat siya o wala siyang anong tawag doon, yung plate, no, sa ilalim. Now, second, ito yung aking pinalitan ko kasi ng insole, no? Sorry, kaya para siyang itim ang kulay, pero puti yan, hatanggalin natin yung insole. This one is my Anta C202 6 shoes, no? So, ganito siya pag wala yung insole na itim. Yan. Ito itsura niya. Oo. Nagamit ko na rin siya. Now, again, this is my Anta C202 6 running shoes na merong carbon plate sa ilalim. Oh, may dumi na siya, oh. Oh, may carbon plate siya sa ilalim. Yan. So, iba yung design niya. Hindi ako magaling sa shoes, no? Sa tawag nito yung pagre-review talaga, pero my review is just basing on my experience, no? Sa 2 taon ko sa pagraran, syempre gusto ko ding maka-share sa inyo ng knowledge
regarding sa shoes na pwede nyong magamit or pwede nyong mabili pag nagsisimula kayo sa running. Now, this one is a bit cheaper kasi ito, I bought this one for 8,000. 8,000 yata ito. 8 or 10, hindi ko na maalala. 8 or 10. And then, this one, I got this almost 7,000, 6,000 something. So, almost 7,000 itong Anta C202-6. Ito siya, no? Na merong carbon plate. And then, iba-iba pala ang sukat nito. Kasi itong ano ko, yung Adidas ko, sa fit ng paa ko is US 9. Ito namang C2026, ang fit sa paa ko, 9 din. Okay, so 9 din pala siya. US 9. Now, tingnan nyo, ito yung insole na pinalit ko. Wala itong insole kasi tinanggal ko, no? Now, since nagkakaroon ako ng plantar fasciitis, kailangan ko ng insole na medyo stable and medyo mas elevated siya ng konti. So that's why pinalitan ko siya ng insole. Now, ano ang naramdaman ko dito sa shoes na to? Una, hindi siya stable. Una talaga, hindi siya stable because it's carbon plated, no? Carbon plated siya, oh. Hindi talaga siya magiging stable. Carbon plated siya. And then, tawag nito, naka-mesh siya. Though, very soft siya. No? Pag nilakad mo siya, very, very soft siya. And I tried using this one in a, ang pace ko is 5, no? 5 ang pace ko. And then, sinubukan ko sa 10 kilometers. And what I felt dito sa shoes na to, no? Walang bias ha. Magaan talaga siya. Sobrang gaan. Ngayon, medyo mabigat siya because of the insole. Iba yung insole niya. Medyo mabigat yung insole. Pero, nung ginamit ko na to, 6 kilometers pa lang ako ang sakit na ng paa ko. No? Because I think my feet hindi siya sanay sa carbon-plated shoes. Yon. So, again, iba-iba tayo ng experiences. So, siguro, sa iba, okay. Sa akin, hindi siya okay. No? Pag tinakbo ko. Pero, kung pag sa lakad lang, okay siya. Wala siyang problema. Pag brisk walk, walang problema. Pero, talagang tumatagal lang siya sa akin hanggang 10 kilometers. More than that or beyond that, hindi na talaga. Masakit na talaga siya. Now, again, this is my Evo. Adidas Evo. And then this one is my Anta C206. Ayan siya. And then, last but not least, ito at saka itong isa ko, sabay kong binili. This one is my Nike Vomero Plus. Again, this one is my Nike Vomero Plus. And ito yung ginamit ko when I ran 32 kilometers last Sunday sa Hoka Leg 3 Davao, no? So, my thoughts on these shoes. This is a very stable shoes, as in stable talaga siya, no? The cushion is very soft. Halos same siya ng cushion doon sa Zoom din na isa, yung Infinity, Zoom Infinity, no? So, meron din ako noon, nandyan, nakatago, because hindi ko na siya ginagamit for running, ginagamit ko na lang siya pag gumagala ako. It's because medyo pudpud na yung dito sa ilalim, because matagal ko na nga siyang ginagamit. Now, ang experience ko dito is that it's a very stable shoes. And then, when I ran this one, ginamit ko to siya noong BBG Leg 3, 21 kilometers. And, nung dumating ako sa finish line, halos wala akong maramdamang sakit. Promise. Sobrang ganda ng cushion, sobrang balanse ng paa ko, and then, hindi siya tumatagilid pag tumatakbo ako. Ito kasi, this one, and this one, pag tinakbo ko, tumatagilid siya. This one, since very stable siya, and sobrang kapal nito, tingnan nyo, sobrang kapal, iba yung stability niya pag tinapak mo siya sa ground. So,
Nung nag 21 kilometers ako, wala akong naramdaman na sakit. As in, sobrang gaan ng pakiramdam ko after my 21 kilometers. And see, pinalitan ko din siya ng insole. Bumili ako ng mga insoles na iba-iba. O, tingnan nyo. No? I mean, iniba ko ang insole ng aking mga sapatos. No? And then, ginamit ko to siya doon sa Hoka last Sunday. And, tinakbo ko siya ng 32 kilometers. Alam nyo, ang paa ko, okay. Walang problema. As in, I think siguro, para sa akin lang, no? Since medyo mabigat ako, I think I need a stable shoes. No? Hindi bagay sa akin ang plated shoes because I'm heavier than my BMI. Isa din siguro yun sa mga factors kung bakit sumasakit yung paa ko because I'm a little bit heavier, no? Doon sa aking BMI. Pero depende din kasi yan sa gumagamit. Hindi ko sinasabi na yung mabibigat, ganun din ang feel kagaya ng sa akin. No? So, again, iba-iba tayo ng pakiramdam sa paa. Now, if this one doesn't work for you, then find another shoes that would fit your needs. No? Kung ano yung kailangan ng paa nyo, yun ang bilhin nyo. Kasi iba-iba tayo ng experiences. Though reviews are very good, yung experiences natin will always vary. No? So again, yun yung thoughts ko ha. So if you want to buy this shoes, Nike Vomero Plus Zoom X, sobrang ganda niya para sa akin. Though lahat sila maganda, pero may kanya-kanya silang distance. Ang sabi ko sa inyo, ito, niran ko siya ng 6 to 10 kilometers. This one is 21 to 32 kilometers. And for sure, ang ano ko dito is, ang assessment ko, it could sustain up until 42 kilometers, the full marathon. And then, ito, pwede naman siya sa 21 kilometers. Pero wag kayo masyadong magbilis na tumakbo. No? Sa ano ko lang yun ha, sa assessment ko lang sa sarili ko. So, kung pare-pares tayo ng na experience dito sa mga shoes na to, then i-share nyo din dyan sa comment section below. Yan siya. So again, these are my new shoes and pinakita ko lang sa inyo yung itsura and in-explain ko sa inyo yung mga na-feel ko when I was using this one on my long runs. No? In my long runs, whatever. No? Correct me sa English ko ha. Yan. So, again, these are my new shoes. Kabibili ko ng sabay. Mas nauna ito ng parang 2 buwan. Itong aking Nike, itong aking Adidas. So, marami akong shoes actually guys. I have, meron ako Adidas, meron ako Nike. I have New Balance. So, bilisan natin dahil naputol kanina. Dahil naubusan na ng storage. So, again, sabi ko kanina, marami akong shoes. I have them here. Meron pa ako sa bahay. Sa running shoes ko, meron akong Adidas, meron akong Nike. Maraming Nike. As in, halos lahat Nike. I have New Balance. I have the Anta. Meron din akong X-Step. Meron akong Camel Crown. So, ang dami kong brands of shoes na ginagamit. Pero, again, magdedepende yan sa feel ng paa nyo, hindi yan sa brand, okay? So, if you feel comfortable with this kind of brand, then go for it, no? Ang akin lang is, pinakita ko lang sa inyo or shinare ko lang sa inyo yung mga experiences ko sa mga shoes or mga bagong running shoes na meron ako na hindi ko. So, sorry guys, I really need to use this phone kasi nga, hindi niya nakaya. Hindi nakaya ng storage ng aking kabilang phone because I don't use iCloud. So, again, marami akong types of shoes, marami akong brands of shoes na ginagamit, pero nasa sa inyo pa rin yan kung anong klaseng shoes ang mag-fit sa requirement ng paa ninyo. No? Now, let's continue kasi baka maubusan na rin ng ubos na yung mga storage ng phone ko and wala pa akong tawag nito? Wala pa akong plano na mag-upgrade. So anyway, I don't use iCloud, that's why. So ito na yung i-unbox natin. 'Di ba ang tagal-tagal bago ko i-unbox. Umabot tayo ng 14 minutes bago i-unbox. So i-open na natin ito, bilisan na natin baka maubos na yung storage at hindi na tayo
pag-shoot, no? Kasi tamad ako tamad ako mag-upload sa YouTube. Shoot ako ng shoot, pero hindi ko siya ina-upload. So, ah, nag-pile up na dyan sa loob sa memory ng phone ko yung mga videos. So, anyway, ito siya. Okay, ito yung in-order ko. Shoe, ano tawag ito? Yung lagay ng shoes. Ayan. I think this one is a crazy. No, nabili ko siya sa TikTok shop. Bilisan natin kasi for sure mauubos na yung aking ano. I only bought 8 kasi yun lang yung ano ng budget natin. No? And ito lang naman. Kung maganda din, I will reorder pag meron akong additional or kung meron akong budget pa. So, side door shoebox. Yan. Yan siya oh. Side door shoebox. Oh. Ang ginamit ko na camera is front view or front facing camera. So, papansin niyo baliktad. So, babaliktarin ko lang yan when I post. Kung sinipag. Kasi ang tamad-tamad ko pa naman mag-edit. Dikit-dikit ko lang lahat. So, yan siya. So, ingay. Diba? Parang anong tawag nito? Yung tawag ASMR. Nasobrahan sa ASMR. Sobrang lakas. Now, let's try one. Tingnan natin. Kasi pwede daw itong ipagpatong-patong up until 8 na patong. So, 8 yung in-order ko, no? Because I'm here sa boarding house and I don't have that much space. Limited yung space ko dito. So, and kung napapansin nyo, medyo makalat yan dyan kasi dyan ko nilalagay lahat ang stuff ko, no? Sa table na yan. Lahat-lahat, pati yung aking small business and all. So, ganito siya ka-laki. Now, let me assemble. Dito sa taas yata ito, ganyan. So, ito sa side. O, naka-individual na. Ang ano lang nito, ang transparent or yung clear, yung sa harap, yung front. Kasi yun din naman, ganun lang naman yung ano mo, yung sa side. Yun lang naman yung kailangan or yung dapat makita. Hindi naman kailangan visible lahat. And yung ano kasi, very expensive talaga. Yung clear lahat. As in, sobrang. So, ito yung ano niya, clear. Oh. Yan siya. And I hope na magkakasya yung aking bumero. Yes, kasyang-kasya siya. So, kasi, meron akong binili dati. Pangit-pangit ng quality. No? So, syempre, yung sobrang nagtitipid ka. Yung alam niyo yung nafo-fold lang siya na para siyang ang tawag nito? Para siyang lagayan ng document. Ganun siya, nipis. Tapos nung nilagay ko na siya sa cabinet ko, nagfo-fold talaga siya, nafo-fold. I-assemble ko muna din papakita ko sa inyo sandali lang kasi mauubos yung oras natin. Hi! After few minutes, guys, I think 3 minutes, nabuo ko na rin siya. WTF. Grabe. Tagal. So, ito na siya. See? So, again, this one, it's a plastic acrylic combination. So, dito sa itong side, ito yung, ito yung clear. And then, dito sa mga gilid niya, ito. Yung ilang corners yan, 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 parts niya, hindi siya clear. Ito lang sa harap. So, let's try our Vomero. Kung ano magiging itsura. Hindi ko pa siya nalinisan, but I will try to put this one inside. Kung anong magiging itsura niya. Kasyang-kasya talaga. And very decent yung niya. See? Oh, ganito yung itsura niya. See that? Oh, see that shoes? Perfect! See that shoes, guys? It's so fucking perfect. Diba? Oh, mermek. Diba? So, ang gawin natin is ibubuuhin ko siya lahat and then I will show you later kung ano yung magiging itsura niya pag naka-pile na siya. Ganon. Ayan siya. So, ganito yung itsura niya, ha? So, I bought 8. So, 1, yung na-assemble ko. 2, 3, then, I think, 5 dito. Kasi nakalagay dito 5 pieces. 5 pieces na 3.5
9 kilograms or 3.3 kilograms. I don't know. Nakalagay kasi dito 3.9 and 3.3. Net weight gross. Kasama siguro ang box. So, gross weight. And yung mga kung meron pang nakalagay na kung anik-anik dito sa loob. So, hindi ko alam kung makakapag-run ako this afternoon kasi nag-ano na ako kaninang umaga. And ganito ako pag na sobrang excite, ginagawa ko muna siya para nagiging less priority ko yung running pag meron akong mga ina-unbox na product or pinapakita. So again, I have 3 here and then additional 1, 2, 3, 4, 5. So a total of 8 shoe boxes. So ayun lang guys, ipapakita ko sa inyo later once I have completely assembled everything. Pag naano ko na, yung nasalansan ko na lahat, ha? Pakita ko sa inyo later. Good evening guys. So ito na yung continuation ng aking video 2 days back nung inarrange ko to or inassemble ko tong aking shoe box. So ayun yung itsura niya. Papakita ko sa inyo ng back view camera para para mas ma-appreciate niyo yung itsura. Ayan, kasi nakalimutan ko palang mag-shoot noon, gawa nga nung naubos na yung tawag nito, yung memory ng phone ko na to. So ipapakita ko na sa inyo yung itsura niya ngayon. Dali lang po. So ganito yung itsura niya, ganyan. Yan siya. So of course, sa likod ng ng mga sapatos na yan, yan yung may mga box ako diyan, box ng sapatos, box ng electric fan ko, na kung ano-ano. Yan. So ganyan yung itsura. Yan. Oh. Tsaka mga collection ko ng aking mga medals. Ayan. So next time pag meron tayong extra, edi bibili tayo ulit ng ng shoebox and then of course mag-assemble ulit tayo. Ayan siya. Para maganda naman yung lagayan ng ating mga sapatos, of course. Yan. So, yun lang muna. Bala ko nga sanang ilagay yung yellow basket nito sa TikTok. Kaya lang, hindi ako sanay maglagay-lagay ng kung ano-ano para makapag-purchase ang mga tao. Anyway, basta ganyan yung itsura niya. And then, pag meron ulit akong nabiling bago, for sure, mas marami na yung medal na nakahang dyan. At saka mas marami na yung sapatos na nakasalansan. Ayusin natin yan pag meron tayong mga bagong shoes at meron tayong bagong lagayan ng shoes. For now, yan lang muna. Till my next walang kwentang videos. Bye guys, I love you all. God bless us all.